Sinong mag-aakala na meron palang isang bayan dito sa Pilipinas na pagsapit ng gabi ay dinudumog at tila sinasakop ng napakaraming ibon? Ano kaya ang ibon na ito? At bakit ang bayan na ito ang napili nilang puntahan sa tuwing sasapit ang dilim? Nakakatulong ba ang mga ito sa mga residente? O isang kalbaryo sa gabi-gabing pagpunta nila sa mga karsada ng bayan na ito? O merong hiwagang nababalot sa likod ng gabi-gabing pagsakop sa mga karsada ng mga ibon na ito? Dahil sa kakaibang pangyayari na ito ay agad kami nagtungo sa mismong lugar kung saan makikita ang pagdagsa ng mga grupo ng ibon. At dahil maliwanag pa at hindi pa sumasapit ang gabi ay wala pa kami nakikitang ibon. Pero sa aming pag-ikot sa mga karsada ay bumungad sa amin ang mga bakas ng mga ipot na naiiwan ng mga ibon. At dahil sa gabi lang sila dumarating ay kailangan namin maghintay na lumubog ang araw. Hindi pa man tuluyang lumulubog ang araw ay ginulat kami ng napakaraming ibon na sabay-sabay na dumadating. Nakakakilabot ang aming nakita na tila ba nagpapahiwatig sila na may masamang mangyayari na dala ng kalikasan. At habang pinagmamasdan namin ang pagdating ng mga ibon at tuluyan ng nilalamon ng dilim ang liwanag ay lalo pa silang dumadami at unti-unti na nilang napuno ang mga bawat linya ng kuryente at mga puno na nandito sa gilid ng mga karsada. At sa patuloy nilang pagdating, nakikita namin ang mga residenteng naglalakad dito na binubuksan na ang mga kanilang mga payong. At ang iba naman ay may mga suot na mga jacket upang maging panangga sa mga ipot ng ibon na nakadapo sa mga kable ng kuryente dito sa gilid ng karsada. So guys, ngayon nandito na tayo na kung saan dito pumepesto yung mga ibon. So kung guys, makikita nyo dito sa likod ko, sobrang dami talagang ibon. At hindi lang tayo makapag-vlog dito ng ayos kasi syempre iniiwasan natin na maiputan tayo. So guys, kung makikita nyo din dito, lahat ng mga kable is talagang pinapalibutan ng mga ibon. Dito sila natutulog at dito na sila inaabutan ng umaga. So guys, kung makikita nyo, eto, sa kahabaan ng karsadang ito, dito sa lugar na ito, is makikita nyo ang napakadaming ibon. At guys, makikita nyo din dito na yung mga dumadaan dito is nagmamadali na sila maglakad at yung iba is nakapayong na kasi iniiwasan din nila na maiputan sa ulo. So guys, ito, kung makikita nyo, sobrang dami. So guys, punta tayo dito sa may ilaw para mas makita natin ng maayos kung gaano sila talaga kadami. Talagang hindi na sila mabilang dito. At ang tanong dito is bakit nga ba dito tumatambay ang mga ibon na ito? At umalis lang sila dito pagsapit ng umaga. At bumabalik naman sila dito pag nag-aagaw na ang liwanag at ang dilim. So guys, ito, kung makikita nyo dito talaga sobrang daming ibon. So guys, nakakapagtaka lang dito is bakit itong lugar na ito, dito lang talaga sila nag-uumpukan at ito ang ginagawa nilang pahingaan. So sabi nga daw ng mga taga dito, is sobrang tagal na daw ganito dito. At yung ibang may mga negosyo dito sa tabing karsada, is nahihirapan na din kasi pagsapit ng umaga, is talagang tambak dito ang mga ipot at ang mga balahibo nila. So guys, ngayon naman, is kumusta naman nga ba ang mga negosyo dito sa tabi ng karsada? Kung okay lang ba sa kanila na mayroong ganito sa pagsapit ng gabi? At ang pagsapit ng umaga, is okay lang ba sa kanila nalinisin araw-araw ang mga ipot at ang mga balahibo ng ibon na ito? At minabuti namin tanungin ng isa sa mga may negosyong malapit dito sa mga tinatambayan ng ibon kung kamusta ba sila at kung ano ang epekto ng mga ibon sa negosyo nila. Opo, kasi sa hapon po, lalo na kapag ganito nga madilim na, grabe yung ipot. Sobrang hirap, tapos kahit yung mga stocks namin minsan naiiputan talaga siya. Pero minsan okay din kasi yung iba, yung naghihintay dyan ng jeep, pumapasok pa habang naghihintay kasi may ipot. Okay. Pero pag umuulan, sobrang baho ng amoy. Yun lang, kaya hindi ako tumatambay dun sa unahan kasi ang sama sa pakiramdam. Ang sama ng amoy. Lalo pag umuulan kasi parang malansa siya na maano. Pero okay lang naman, pero
okay din naman siya sa minsan eh. Kapag pag may ano na kasi dyan, may mga pasero dyan naghihintay ng jeep. Habang bumabatak yung ipot, pumapasok sila. Napapabili Oo, napapabili pa na wala sa oras. Okay. Oo, pero yung iba, syempre nadidiri yung iba kasi syempre nga may ipot, tas malansa. Pero sa amin okay lang naman. Pero minsan sa umaga, lalo na sa umaga, yun ang mahirap. Kasi pagdating namin, pag open namin, sobrang daming balahibo ng ibon. Sobrang dami dyan, as in naglilipadan dyan sa loob ng ano namin. So yun guys, bale sa mga narinig natin na komento ng mga nagnenegosyo dito sa tabing karsada is talagang meron nagsasabing okay at meron nagsasabing hindi. At ayon sa kanila is malaki daw ang nagiging epekto sa kanila pagsapit dito ng umaga dahil ng mga ipot at ang mga balahibo ng ibon na ito. At pagsapit ng umaga is babalikan natin ang lugar na ito kung totoo nga ba ang sinasabi nilang maraming ipot at balahibo dito sa tabing karsada. Mapapaisip ka talaga sa nangyayaring ito na tila ginagawang bahay ng mga ibon ang kahabaan ng kalsada at ang mga kable na kuryente na nagsisilbing pahingahan nila sa buong magdamag. Dahil sa aming narinig na makikita talaga ang mga iniwang dumi ng mga ibon sa pagsapit ng umaga. Kaya minabuti namin na bumalik bago sumikat ang araw para makita ang resulta ng magdamag na pagtigil ng mga ibon sa gilid ng karsada. Ano kaya ang aming makikita sa aming pagbabalik ngayong umaga? At gaano kalaki ang pagkakaiba mula nang sila ay dumapo hanggang sa paglipas ng magdamag? So guys, good morning. At bumalik tayo dito na kung saan tumatambay ang napakaraming ibon. Is time check tayo. It's 5:40 na ng umaga. So guys, titingnan naman natin kung ano nga bang itsura ng mga karsada dito pagsapit ng umaga. So guys, tara, ikot tayo. At dito pa lang sa kinakatayuan natin is makikita natin na napakaraming ipot na dito sa baba. At guys, bukod sa tinatambayan nila mga kable ng kuryente, is andito din sila sa mga puno. Dito sila nagtutumpukan talaga. So guys, ito makikita nyo, sobrang dami talagang ibon. So hanggang ngayon, is maririnig natin yung bawat patak ng mga ipot nila dito sa karsada. So guys, yan. Ganito ang itsura ng sahig dito sa tabing karsada. At mismo sa mismong karsada mismo. Dahil sobrang dami talagang ipot. So yan, hanggang ngayon nandito pa rin sila at talagang sobrang dami nila. At dito maaamoy nyo din yung masangsang na amoy dahil ng mga ipot at saka ng mismong ibon. So yan, kung makikita nyo, may mga tao naglalakad na din dito. At hanggang ngayon is talaga nakapapayong sila. Kasi ang dami pa rin ibon at ang daming ipot pa rin na pumapatak dito. Kaya guys, yung mga dumadaan dito ng ganitong oras, yung mga papasok pala sa trabaho, sa eskwelahan, is talaga nagmamadali sila maglakad dito. At yung iba naman, talaga nagbabaon sila ng payong. Siyempre, papasok pa lang sila, baka sila ay maiputan ng mga ibon na nandito. At pagsapit ng buwang liwayway, is umaalis na daw sila dito. So, ang malaking tanong lang, saan sila pumupunta pag aalis na sila dito? Dahil pagsapit naman ng gabi, is dito ulit sila bumabalik at dito sila ulit nagtutumpukan. So yun guys, abangan naman natin ang pag-alis nila pagsapit ng umaga. So guys, kung makikita nyo sa likuran ko, is unti-unti na nilang nililisan ang lugar nito na hindi natin alam kung saan sila pumupunta pagkatapos sila magpalipas dito ng magdamag. So guys, ang lugar na ito is parang ginagawa nilang pahingahan. At pagsapit naman ng umaga ulit, is umaalis na sila dito. So hindi lang talaga natin alam kung saan sila pumupunta. At pagsapit naman ulit, mamayang gabi, is bumabalik na ulit sila dito para magpahinga. Sa pagbabalik ng liwanag ay makikita na unti-unti nang lumilipad paalis ang mga ibon. At habang nililisan ng mga ibon ang mga kable ng kuryente ay unti-unti namang nililinis ng mga tao ang iniwang dumi na iniwan ng mga ibon na nagpalipas ng buong magdamag.